Boxing update, Eman Baco sa Pacquiao na may kartadang 7 wins, 4 KOs, wala pang talo. May laban po siya ngayong February 28. Makakaharap niya si Reynold Kundimang, may kartadang 9 wins, 2 KOs, 7 losses. Isang Indonesian boxer ito, edad 25. Kaya abangan po natin ang matinding laban ni Eman ngayong February 28. Gaganapin niya po ang laban na ito sa Bohol sa Tagbilaran City. Suportahan lang po natin si Eman Baco sa mga boss. Sa iba pang balita, WBA Featherweight Champion na si Nick Ball ay nakatakdang idepensa ang kanyang titulo laban sa mandatory challenger at dating 2 Division World Champion na si Brandon Figueroa ngayong February 7 na. Gaganapin ang laban na ito sa UK, hometown mismo ni Nick Ball. Kaya inaasahan na malakas ang suporta para kay Ball. Ito ang ika-4 na title defense ni Nick Ball matapos niyang makuha ang WBA belt mula kay Raymond Ford noong June 2024. Matatandaan na itong si Raymond Ford ang nagamon kay Magnifico Magsayo. Sa ngayon, undefeated pa rin si Nick Ball mga boss, may kartadang 23 wins, 13 knockout at wala pa rin talo. Sa kabilang panig naman, Brandon Figueroa, kilala sa kanyang mataas na work rate at pressure style. Kaya inaasahan na magiging dikdikan ang laban na ito. Maliit lang si Nick Ball mga boss pero palaban ito. Si Figueroa ang dating tumalo kay Mark Magsayo kaya matinding bakbakan ang asahan ngayong February 7. Sa iba pang balita, nanindigan si Milan Melindo na wag lang pangarapin na makalaban siya ni Wonderboy kung hindi rin kayang ibigay ang 5 million pesos na demand. Matatanda na sinabi ni Melindo na real talk, easy work lang si Wonderboy Martin. Pinoprotektahan lang daw ito ng kanyang promoter. Yung demand ni Melindo na 5 million pesos mga boss, masyadong mataas para sa isang non-title bout dito sa Pilipinas. Kaya malabong matuloy ang laban na ito sa halagang 5 million pesos. Wala naman kilalang malakas na mag-sponsor ng boxing dito sa Pilipinas. Kaya malabo talaga yung ganyang kalaking purse money. Sa iba pang balita, kay Turman binunyag na lahat ng sparring partner ngayon ay sobrang tatangkad, parang basketball player. Pinag-aaralan daw ni Turman kung saan masarap patamaan si Pondura. Sa sobrang laki nito, body shot umano ang pinaka-effective tamaan. Pero si Pondura ay isang pressure fighter din na gumagamit ng long jab. Yan ang magiging problema ni Turman at magbibigay ng momentum kay Pondura. Patuloy na bumato ng jab na galing sa iba't ibang anggulo. Kaya mahirap din timingan si Pondura. Bago pa makarating ang suntok mo, nakita na niya dahil sa haba. Pero hindi naman nawawalan ng pag-asa si Turman mga boss. Dala pa rin niya ang kanyang pinakadelikadong sandata, ang kanyang counter right hand. Isang malinis na tama lang ang kailangan niya para baguhin ang takbo ng round. Kaya malaking tanong dito, makakahanap ba si Turman ng timing bago tuluyang ma-establish ni Pondura ang kanyang pressure? Sa isang 12 round na laban, natural na may advantage ang mas batang boksingero na si Pondura. Lalo na active ito sa boxing kumpara kay Turman na matagal ang kanyang inactivity. Kaya malaking faktor dito mga boss ang paghahanda nila sa laban. Mas kailangan daw ni Turman ngayon ng mas matinding footwork, mga diretsong suntok para daw makalapit agad kay Pondura. Yung mabilisang pag-close ng gap. Hindi daw uubra dito ang kanyang overhand right dahil sobrang taas ni Pondura, baka hindi umabot. Kaya malaking hamon ito para kay Turman mga boss, hindi ito easy fight.